Anong ginagawa niyo dyan sa opisina? Lalaki ng sahod niyo. Hindi niyo man lang pag-aksayahan ng oras na i-update yung food poverty threshold. Alam niyo mga boss, hindi aksidente to. Okay? Imumulat ko kayo mga boss. Hindi aksidente to. Yung ginagawa nila. Hindi rin naman ako naniniwala na fully tanga yung mga taga-NEDA. Hindi ako naniniwala na fully tanga, walang alam yung mga taga-NEDA. Magagaling yung mga yan. Nagtapos sa UP, nagtapos sa mga prestihiyosong universidad at institusyon, nagtapos sa mga magagandang paaralan, pero hindi nila ginagamit yung kanilang katalinuhan para sa kapakanan ng mamamayan at ng mga manggagawa. Alam nyo kung bakit ganun ang computation nila? Simple lang yan mga boss. Kasi kapag mababa ang computation mo ng food poverty threshold, ano ba ang poverty threshold mga boss? Ang poverty threshold, yan yung halaga na kinakailangan para ma-meet mo o makuha mo yung mga pangangailangan mo. Yan ang meaning yan. Ngayon, kung mababa ang computation mo ng threshold, ng poverty threshold, ng food poverty threshold, ibig sabihin, maaari mong ideklara na mas maraming Pilipino ang hindi naghihirap. Take note of that ha. Pag mababa ang computation mo ng food poverty threshold, maaari mong i-declare o sabihin sa report mo na maraming Pilipino ang umaangat ang buhay. Yan ang implikasyon kapag mababa ang computation mo. Diba? Yan ang implikasyon kapag mababa ang computation. Okay? Kaya nila pinapababa yan. Kaya nila pinapababa yung computation na yan para ma-declare nila na maraming Pilipino ang hindi naghihirap. Ganun lang kasimple yun mga boss. Okay? Kaya hindi aksidente yan. Alam nyo, may pagkakataon ng NEDA eh. They could have corrected it. They could have corrected it mga boss. Ha? They could have corrected it when they presented it. Alam nyo kung matalino lang at totoo kayong mga tao, NEDA Secretary Arsenio Balisacan, you could have corrected it right then and there. Kahit yung ASEC mo ba yun o USEC o yung director mo, you could have corrected it. Sasabihin nyo na lang, mali po itong komputasyon na to. Di kami naniniwala dito. Pwede nyong sabihin yun eh. Diba? Pwede nyong i-correct yun eh, on the spot eh. You don't need to be a PhD degree holder in economics to understand that your computation is wrong. You don't need to be a business administration major to understand that your computation is wrong. You could have corrected it in front of the senators. Diba? Pwede nyong sabihin, mali po ito, hindi po kami nag-agree dito. Na bagamat ganito yung nakasulat sa sa mga papel namin, sa presentation namin, hindi kami naniniwala dito. You could have corrected it. But what did you do? Diba? Anong ginawa ng NEDA? Pinagpilitan pa mga boss. Yun yung nakakainis. Diba? Pinagpilitan pa nila, mailusot lang. Mailusot lang, pinagtanggol pa nila. Yun yung nakakainsulto. Yun yung nakakagalit. Diba? Wala man lang humility as a public servant and as a public official. Wala man lang humility to say, this is wrong. Allow us to study this more and correct this food poverty threshold. But what did you do? Diba? Anong ginawa nyo? Pinagtanggol nyo pa. Maipilit nyo lang yung sinasabi nyo na food poverty threshold. So that is why we are angry. Okay? Ano ba ang tunay na issue? Issue rin naman yan eh, pagkain. Issue rin naman yan, yung poverty threshold. Mga boss, yan kasi makikita nyo kung paano gumana yung isip ng gobyerno. Okay? Kaya huwag kayong magpalin lang kapag sinabi sa statistics, bumababa ang mahihirap bilang ng mahihirap. Ganyan kasi yan. Diba? Ngayon, may isa pang mainit na issue mga boss. Hayaan nyo lang yung Riza, papansin yan eh. Nagchat-chat sa akin yan. O ngayon, may mas mainit pa, mga boss. Huwag tayong makalimot, mga boss ha. Huwag tayong makalimot. Okay.
This August, okay mga boss, listen to me. Ngayong August, ililipat uli, eto na ha, take note of this. Pag ito pumutok sa mga balita, ngayong August, natatandaan niyo ba yung excess funds ng PhilHealth? Di ba may 90 billion pesos na excess funds? Kagaguhan mo, Ralph Recto. Nailipat na kasi yung 20 billion. Okay? Nailipat na yung 20 billion sa national government. Ngayon mga boss, this August, nakaschedule na maglipat uli ng pondo ang PhilHealth sa national government. Take note of this mga boss. This August, nakaschedule ang PhilHealth na mag-transmit ng pondo papunta ng national government. Ralph Recto, ulol na ulol ka sa pondo ng PhilHealth. Secretary Ralph Recto, gago ka, promise. Nakakapanggigil ka. Ralph Recto, bakit ka ba ulol na ulol dyan sa PhilHealth funds? Ha? Bakit ba pinagdidiskitahan mo yung PhilHealth funds? Mga boss, there is no such thing as PhilHealth excess funds. There is no such thing as PhilHealth excess funds. Alam nyo kung bakit hindi dapat magkaroon ng excess funds? Nakapunta na ba kayo sa mga ospital? Nakapunta na ba kayo sa mga ospital? Ha? Ikaw, Ralph Recto, taga Batangas ka, naikot mo na ba lahat ng ospital dyan sa Batangas? Nakita mo na ba yung mga pasyente na halos magkandamatay na? Halos magkandamatay na sa mga sakit. Hindi na ko-cover ng PhilHealth. Ang dami ng mga serbisyo hindi covered ng PhilHealth eh. Wala sa coverage ng PhilHealth, di ba? Ang daming nagkakandamatay, hindi covered ng PhilHealth. Tapos sasabihin nyo, may excess funds ang PhilHealth.